Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10. Si Apostol Pedro ay nagsasalita mula sa karanasan. Maraming beses siyang natitisod sa kanyang pananampalataya. Pinutol niya ang tainga ng isang umaarestong kawal kay Jesus. 3 beses na itinanggi niya si Jesus. Iniwan niya noong panahon ng pagpapako sa krus at iniwan ang mga kapatid at ang kanyang ministeryo at bumalik sa pamamalakaya. Sa awa ng Diyos ay nakabalik siya. Mas matibay sa pananampalataya kaysa dati upang mapayuhan at hikayatin tayo na maging matatag sa pananampalataya. Dapat nating pagsikapan ang ating kaligtasan, hindi dahil sa maililigtas natin ang ating sarili, dahil tayo ay napili na ng Diyos, ngunit para sa atin na mapanatili ang pribilehiyo na mapili bilang mga anak ng Diyos na nabibilang sa kanyang banal na sambahayan. Dapat tayong maging liwanag ng mundo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at hindi ang mga gawa ng laman na nagmumula sa madidilim na pag-iisip. Mag-ingat tayo na hindi mawala ang ating pagkakapili sapagkat marami na ang nangatisod at nahulog. Sila ang mga nagmamahal sa kasiyahan sa mundo kaysa sa kaluguran para kay Kristo at iniwan ang pananampalataya at ang iglesia. Tulad ng sa talinhaga ng mga hasip, ang binhi ay nahulog sa tabing daan at nasamsam ito. Ang iba ay nahulog sa batuhan at hindi lumaki, at ang iba pa ay nahulog sa matinik na lugar at hindi na lumago. Patatagin mo ang pananampalataya at tiyakin na iyong aanihin ang mga bunga ng ating pagkakatawag, ang mga pagpapala ng buhay ngayon at ang buhay na walang hanggan. Huwag nating hayaan na mawalang saysay ang ating pagkakahalal. Ang pananampalatayang may paggawa ay ang pananampalatayang may bisa.